Japan nagbigay na ng reaksyon sa malalimaw na katawan ni Naoya Inoue at tinawag si Inoue na the real-life Baki the Grappler Hanma. Marlon Tapales, sobrang ganda na at kondisyon sa darating na laban niya sa Cambodia kontra yan sa taga Mekos-Mekosian Insan, India. Coach Jason Casimero, may kunting pasilip sa training ng Angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Canelo Alvarez, isusunod na si Terence Crawford. Dito po galing ang mga impormasyon na ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Binulabog ang Japan at hindi nila napigilan na magbigay ng kanilang reaksyon sa nakakamanghang bato-bato na katawan ni Inoue pagkatapos na naibagi niya ito sa kanyang social media account. Sa hindi pa nakakalamay ganito na ang katawan ni Inoue ngayon, lang mga araw na lang ay lulusob na siya sa digmaan kontra yan sa taga-Ireland na si TJ Duane ngayong September 3 sa Ariake Arena, Tokyo, Japan. Yun naman, hindi napigilan ng mga Japanese fans na inihantulad nila ang katawan ni Inoue sa bida ng anime na Baki the Grappler dahil parang hindi uso ang taba sa katawan ni Inoue dahil puro mga naglalabasan ng mga muscle. Ayon nga sa mga Hapon ay meron na rin itong demon back si Inoue. Well mga kakwento, napakaganda man na tingnan at masabi natin na kondisyon na nga itong si Inoue sa paparating na laban. Pero sa likod ng ganitong katawan ay hindi rin basta-basta ang mga pinagdaanan ni Inoue. Alam naman natin mga kakwento na dapat talagang matindi ang disiplina sa sarili at babad sa ensayo ang gagawin na minsan ay dapat mahigitan pa ang nakasanayan mong hirap sa ensayo. Kaya habang ibinendera ito ni Inoue mga kwento, maraming mga boxing fans ang nagsasabi na dapat hindi kukurap ang mga manonood sa unang mga 3 mga minuto sa laban nila ni Inoue at ni Duane dahil baka sa round 1 lang ay gagawing certified gapang boy member na naman itong si Duane under sa kapisanan ng mga gapang boy sa Japan. Pero may nagsasabi naman na may mga bato-batungang mga katawan pero may na naman ang panga kaya ang iba ay tulog din sa laban kahit na bato-bato pa ang kanilang mga katawan. At hindi lang yan mga kakwento dahil may naniniwala din na kahit gaano man kaliit ang tsansa ni Duane na manalo pero hindi pa rin nila maialis ang kunting tsansa na maka-upset itong si Duane kay Inoue. Samantala, sinabi naman ng former Unified World Champion na siya ay sobrang handa na ngayon sa paparating na laban niya sa Cambodia kontra yan sa taga-India na si Saurabh Kumar ngayong September 7 sa taong kasalukuyan. Hindi man kilala ang kanyang kalaban at wala sa top 15 sa ranking sa super bantamweight. Pero ayon kay Tapales, hindi niya ito baliwalain dahil para sa kanya ang lahat ng mga laban niya ay mga mahalaga dahil mga hakbang ito para mapapalapit siya sa kanyang laban na pinapangarap. At syempre mga kwento, ang makalaban huli sa world title fight at yan ay ang rematch nila ni Naoya Inoue. Samantala, kunting pasilip muna tayo mga kwento sa rumaragasang rapido ng mga kombinasyon ng Angas ng Pinas bilang paghanda niya kay Saul Sanchez sa laban nila ngayong October 13 sa Japan. Mga kakwento, ayan na, may malaking laban na paparating na dapat aabangan. Dalawang mga bigating boksingero ang pwedeng magkakasalpukan. Inamin ni Canelo, tanda niyang si Crawford ay palagan, basta tama lang ang pera na bigayan. Ikaw kakwento, ano ang masasabi mo dito? Kung may kasa ang malaking laban na ito, Team Crawford ka ba o di kaya Team Canelo?
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Simplicia to Kib, kay kakwentong Rock and Rock, kay kakwentong Angelo, at kakwentong nanunod niyang shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.